Sa araw na ito, tuklasin natin ang nakakabahalang at hanggang ngayon ay hindi pa natutukoy na kaso ni Nuren Jaslyn Jasimon. Ang pagkawala at malupit na wakas nito ay patuloy na nagpapahirap sa Malaysia. Pero bago tayo magpatuloy, pwede bang makahingi ng like at subscribe para sa aking muntikong YouTube channel at para updated ka sa mga ganitong video. Si Nuren Jaslyn Jazemi ay ipinanganak noong Setyembre 11, 1999. Ito ay noong siya ay 8 taong gulang. Siya ay pangalawang anak ni Norazian Bisteman at Jasmine Abdul Jalili. Mula pa noong kanyang pagsilang, si Jaslyn ay may karamdamang sabato at hypertension. Dahil sa kanyang kalagayan, kinakailangan niyang uminom ng gamot araw-araw upang maiwasan ang masakit na mga sintomas tulad ng pamamaga at matinding pamamantal. Sa kabila ng mga pagsubok sa kanyang kalusugan, si Jaslyn ay namumuhay ng masigla at masaya. Siya ay isang mag-aaral sa ikalawang baitang sa Kabang Sande Setapak School sa Kuala Lumpur. Inidescribe siya ng kanyang mga guro at kaklase bilang isang maaliwalas at magiliw na bata na laging handang tumulong. Isa sa mga paborito ni Jaslyn na gawain ay ang bumisita sa night market malapit sa kanilang tahanan kasama ang kanyang mga magulang para bumili ng mga hair clip. Ito ay isa sa mga pinakamalalaking pamilihan sa Kuala Lumpur, lalo na kapag may lingguhang night market. Alam ng lahat na may mahabang buhok si Jaslyn na kinikilala ng maraming mga babaeng bata. 8 taong gulang si Jaslyn noong maganap ang mga pangyayari. Sa gabi ng Agosto 20, 2007, mga bandang 8:30 ng gabi, nais ni Jaslyn na bumisita sa night market upang bumili ng kanyang paboritong hair clip, kasama ng kanyang mas matandang kapatid na si Nuren Jazera. Humiling si Jaslyn na payagan siyang pumunta mag-isa. Hindi kayang samahan si Jaslyn ng kanyang ina na si Norazian. Malapit lamang ang night market sa kanilang tahanan sa Wang Asamaju. Mga 100 metro lamang ang layo mula sa tahanan ni Nuren. At hindi masyadong nag-aalala ang kanyang mga magulang dahil sa tingin nila ay madaling hanapin siya kung kinakailangan. Subalit nang hindi umuwi si Jasmine sa kanilang tahanan ng hating gabi na, lalong nag-aalala ang kanyang mga magulang. Nagtungo si Norazian sa pamilihan upang hanapin ang kanyang anak. Inusisa ang bawat tindahan kung may nakakita kay Jaslyn. Lalo na sa tindahan kung saan siya laging bumibili ng kanyang paboritong hair clip. Subalit walang nakakita o nakakausap na may natatandaan na nakakita kay Jaslyn. Natila na wala na. Bago pa man siya makarating sa nasabing tindahan, naglibot na si Norazian sa mga kalsada at eskinita. Umaasa na baka nawawala lamang ang kanyang anak. Subalit hindi nagtagumpay ang kanyang mga pagsusumikap sa paghahanap. Sa huli, puno ng pangamba, nagpasa ang kanilang pamilya ng ulat ng nawawalang bata sa pulisya. Agad na nagsagawa ng malawakang operasyon sa paghahanap upang hanapin si Nuren Jaslyn sa mga lugar ng Wangsama, Ju, Santo, Kipong, Jinjiang, at Setapak. Humigit kumulang 300 voluntaryo, kabilang ang mga pulis, tauhan ng City Hall, at mga miyembro ng mga lokal na NGO, ang nag-alok ng kanilang tulong. Pinalamo siya ng mga poster na may larawan ni Nur at mga detalye ng contact ng kanyang mga magulang ang lahat ng dako, na may pag-asa na may makakapagbigay ng impormasyon ukol kay Nuren o sa mga taong nagdala sa kanya. Isa sa kanilang mga unang impormasyon ay nagmula sa isang kapitbahay na nagsabing nakita niya si Jaslyn na sinusundan ng isang hindi kilalang lalaki na nasa kanyang mga medyang kinukunan. Sinabi ng kapitbahay na may isa pang lalaki na sumama, at pagsama-samahin nilang pinilit si Jaslyn na pumasok sa isang puting van. Sa kabila ng kanyang paglaban at mga sigaw na dak, nhak, na nangangahulugang hindi, ayaw, sa English agad itong umalis at iyon na ang huling beses na nakita si Nuren Jaslyn. Ang isa pang source ay nagsasabi na ang pinsan o kamag-anak ni Nuren, hindi isang kapitbahay, ang huling nakakita kay Nuren bago siya nawala. Ang pinsan na ito, na nakatira sa lugar, ay nakasaksi ng panggugulo sa kanya at sa puting fan ng isang lalaki na nasa kanyang mga medyang kinukunan. Nang mga oras na yon, hindi pinag-isipan ng pinsan na may masama sa nangyari at inakala niyang baka may kakilala si Nuren na nag-aalok ng pagsama sa kanya pauwi. Pero pareho ang mga account na nagsasaad na hindi lamang nawala si Nuren, kundi tunay na inagaw siya. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang paghahanap sa tunay na nagyari kay Nuren Jaslyn Jasimon. Ngunit nagsimula ang mga tao na abusuhin ang mga numero sa mga poster sa pamamagitan ng pagpapadala ng masasamang mensahe sa pamamagitan ng mga text o tawag na nagdudulot ng abala sa investigasyon. Inirekomenda rin ng isang mamamahayag ang mga magulang ni Nuren na humingi ng tulong mula sa isang eksperto sa hypnosis forensic na si Dr. Sasali Ahmad, at na siya ay nakapag-track down sa lokasyon ni Urin gamit ang remote viewing. Ang teknik na ito ay nagbibigay daan sa iyo na kolektahin ang impormasyon tungkol sa isang target sa pamamagitan ng koneksyon ng isip. Isinagawa ang isang sesyon na kasama ang apat, ang ina ni Nuren, ang pinsan ni Nuren, ang best friend ni Nuren, at isang estudyante ng doktor. Sa mga sesyon ng remote viewing, pumapasok si Dr. Sesali sa isang semi-conscious state at natagpuan si Nuren sa isang madilim na kwarto.
at nakita ng kanyang pinsan ang isang lokasyon na may mga puno at mataas na gusali. Ngunit hindi na maalala ang pangalan ng kalsada. Sa isa pang pagsusulit kasama ang isang estudyante, inilarawan ng estudyante ang isang kalsada na may mga puno at isang tindahan kung saan nakita si Nuren kasama ang dalawang lalaki, isa malakas at isa payat. Batay sa mga natuklasan na ito, nagsimula ang mga pagsisikap sa paghahanap sa Jalan Klanglama. Ngunit natagpuan lamang ang isang hindi kaugnay na puting van at nagpakita ang karagdagang remote viewing attempts na ang lakas ng loob ni Nuren ay unti-unting bumabagsak, na nagpapakita na siya ay malapit ng mamatay o patay na. Ang paghahanap kay Nuren Jaslyn ay natapos halos isang buwan mamaya sa nakakabahalang pagtatagpo. Sa umaga ng ika-17 ng Setyembre, si Chang Yanfang, isang supervisor sa isang tindahan sa Petaling Jaya, napansin ang isang asul na GYM bag sa harap ng kanyang tindahan. Ito ay mga 16 na kilometro ang layo mula sa kung saan nawala si Nuren. Sa simula, inakala niyang ito ay pag-aari ng kanyang manager na kakabalik lang mula sa Singapore. Dahil sa bagong tignan ang GYM bag, iniwan niya ito. Gayunpaman, nang sabihin ng kanyang manager na hindi sa kanya ang bag, nagdesisyon silang buksan ito ng magkasama. Sa kanilang pagkabigla, natagpuan nila ang isang pares ng mga binti sa loob. Kaagad silang nag-contact ng pulisya. Hindi nagsasalita na buksan pa ng mas malalim ang bag. Dumating ang pulisya sa eksena at tiningnan ang bag. Sa loob nito ay ang bangkay ng isang munting babae. Hubot nakagupo na parang nasa fetal position. Sa simula, inakala ng pulisya na natagpuan nila si Nuren Jaslyn at agad na kinontak ang kanyang mga magulang. Ang bangkay ay dinala sa Kuala Lumpur Hospital para sa isang autopsy, kung saan inanyayahan ang mga magulang ni Jaslyn na kilalanin siya. Ang autopsya ay nagpapakita na ang batang babae ay namatay humigit kumulang na 6 na oras bago natagpuan. Ang kanyang katawan ay sobrang payat. Para bang hindi siya nakakain sa loob ng matagal na panahon, may mga pasa sa kanyang lig na nagpapahiwatig na malamang na siya ay lubos na binalibaligtad. Ngunit ang pinakakabighani, isang pipino at isang talong ay itinulak sa mga pribadong bahagi ng katawan ng babae, na nagdulot ng pagputok ng kanyang rectum. Ito ang nagdulot ng isang bacterial infection na itinuturing na sanhi ng kanyang kamatayan. Nang makita ang katawan, itinanggi ng ama at ina na ito ay si Nuren Jaslyn. Ang mukha at katawan ay sobrang deformed upang makilala bilang kay Nuren Jaslyn. Ayon sa ama ni Jaslyn, may mga katangian sa katawan na hindi tugma sa kanyang anak. Halimbawa, may puwang ang ngipin ng katawan, samantalang wala ito kay Jaslyn. Bukod dito, may peklat si Jasmine malapit sa kanyang hita na wala sa katawan ng biktima. Nanatili sina Rizian at Jasmine sa paniniwalang ang kanilang anak ay buhay pa pagkatapos maglabas ang balita tungkol sa pagtuklas ng katawan. At ang mga imahe ay nagkaroon ng ilegal na paglabag, na nagalit sa publiko at pulisya. Binalaan ni Selangor Chief Police Officer Datuk Khalid Abubakar na ang mga responsible ay maaaring kasuhan sa ilalim ng Official Secrets Act. 3 araw matapos itanggi na ang natagpuang bangkay ay kanilang anak. Bumalik sina Rizian and Jasmine sa ospital upang kunin ang mga DNA test na nagpapatunay na ang katawan ay talagang si Nuren Jaslyn. Ipinahimlay siya sa Muslim Cemetery sa Taman Ibukota, sa tapak noong ika-21 ng Setyembre 2007. Sa parehong araw ng paglilibing ni Jaslyn, binuo ang isang espesyal na koponan na tinawag na Opsunti upang imbestigahan ang nakakabahalang kaso na ito. Nag-aalok ng mga pabuya ang iba't ibang organisasyon at individual para sa impormasyon na makakatulong sa pagtukoy ng mga may sala. Gayunpaman, wala pang malalaking impormasyon ang lumitaw. Ang tanging medyo maasahan na ebidensya ay ang mga kagitingan mula sa CCTV footage ng tindahan kung saan natagpuan ang katawan. Ang unang clip na kuha ng isa NH. Noong ika-16 na ng Setyembre ay nagpakita ng isang motorsiklista na may sports bag. Habang ang pangalawang clip na naitala isang oras mamaya ay nagpakita ng isang babae na naglalakad sa paligid ng tindahan at sa huli ay sinundo ng 3 lalaki na dumating sa lugar sa puting van. Ang problema ay ang masamang kalidad ng CCTV footage na nagpapahirap sa pagkilala ng mga mukha o mga detalye. Inanunsyo ni Inspector General of Police Tan na ang mga ahente ng FBI ay makakatulong sa pagpapabuti ng malabong mga imahe. Ngunit kahit na may tulong niya, nananatiling hindi malinaw ang plaka ng sasakyan at mga mukha na sumasalaysay sa mga pangit na esketso ng 2 suspect. Patuloy ang investigasyon na nagpapabagal sa bansa at nagpapagalit. May mga lokal na mamamayan din na nais maghabla sa mga magulang ng bata dahil sa pagkukulang nila sa pangangalaga sa kanilang anak, na sinasabing kung hindi dahil sa kanilang kapabayaan, hindi nangyari ang pang-abduct, pag-torture, o pagpatay kay Nuren ng ganun. Noong ika-28 ng Setyembre, inaresto ng pulisya ang 5 individual sa Section 7 Shah Alam, na kanilang pinaghihinalaan na sangkot sa pagpatay kay Jaslyn. Arestado ang 4 na lalaki at isang buntis na babae. Natagpuan ng pulisya ang 2 sasakyan at 5 cellphone mula sa mga suspect.
Sila rin ay dinala sa Kuala Lumpur Hospital kung saan isinagawa ang DNA test matapos na makita ng pulisya ang ilang dayuhang mga partikulo na pinaniniwala ang buhok sa loob ng Juwaim bag. Gayunpaman, inilabas ang babae matapos na hindi makitaan ng ebidensyang konektado sa krimen. Ang 4 na lalaki ay ikinulong para sa 7 araw na investigasyon lamang at pinalaya rin dahil sa kakulangan ng ebidensya. Lumitaw ang mga ulat na isa sa mga lalaki at ang kanyang asawa ay nagsampa ng kaso laban sa pulisya dahil sa mga pamamaraang ginamit sa kanilang pananakot at sa pagkakahiya na kanilang naranasan. Noong ika-2 ng Oktubre, isang babaeng Indonesian na may pangalang Vitriani ay naaresto. Nagtrabaho siya sa tindahan ng Bazaar Ramadan, na matatagpuan humigit kumulang na 15 kilometro mula sa kinaroroonan kung saan nawala si Jaslyn. Kaya't bakit naaresto ang dayuhang ito kaugnay ng kaso ni Nuren Jazlyn? Natuklasan na si Vitriani ay nagmemensahe sa pulisya na may mga pahayag tulad ng, "Si Nuren ay nasa aking pangangalaga." Mula nang magsimula ang investigasyon, lumakas ang suspetsa nang ilunok niya ang kanyang SM card nang lapitan siya ng mga otoridad. Sa kabila ng unang paniniwala, nirevela ng pagtatanong na walang kaalaman si Vitriani sa kaso at ang kanyang mga mensahe ay upang guluhin ang investigasyon. Pinagtibay din ito ng kanyang manager, na sinasabing siya ay nasa trabaho noong oras na nakunan sa CCTV footage. Gayunpaman, inaresto si Vitriani at ikinulong ng 7 buwan, hindi lamang dahil sa kanyang mga aksyon na nag-aabala, kundi pati na rin sa ilegal na pagpasok sa Malaysia nang walang tamang dokumentasyon. Nagdulot ang kanyang mga aksyon ng malawakang pagkainis sa publiko dahil sa pagpigil sa pagtutok ng hustisya. Dahil sa kakulangan ng malalakas na leads, nag-umpisa ang publiko na magbukas ng kanilang mga sariling teorya. Isa sa mga teorya ay nagmula sa mga individual na may galit sa pamilya ni Nuren. Inaakala nila na ang mga may sala ay nag-iwan ng bangkay ng madaling matagpuan, na layuning magdulot ng psikolohikal na kalupitan sa pamilya. Ngunit naniniwala ang pulisya na hindi si Nuren ang tunay na target ng paghihiganti, kundi biktima lamang ng pagkakataon at ang hindi kilalang salarin ay malamang na isang psychopathic killer. Isa pang teorya ay naglalaman kay Vitriani, na nagmumungkahi na maaaring may papel siya sa kasong ito at maaaring iba pang katulad na mga kaso. Ang kanyang paglunok ng kanyang SWM card ay nagpapabahagi ng mga suspetsya na maaaring siya ay nagpapadali ng pag-access sa mga bata para sa masasamang individual at posibleng tumutulong sa kanila sa pagtakip ng kanilang mga hakbang. May ilan pa nga ang nag-aalala na ang kanyang manager, na nagkumpirma ng kanyang alibi, ay maaaring sangkot din. Bagaman walang konkretong ebidensyang sumusuporta sa teoryang ito, ang ikatlong teorya ay nagpapakita ng nakakabahalang katotohanan na maraming baluktot na individual ang naglalakad sa mga kalsada na nangunguha ng mga walang kasamang mga bata. Nagbahagi ang isang user ng Twitter na may pangalang Evan Natasha ng kanyang sariling karanasan sa pag-encounter ng ganyang tao noong nawala. Ipinamalas ni Eva ang isang pangyayari mula noong siya ay 11 taong gulang. Nang siya ay bumisita sa isang night market, isang lalaki ang lumapit sa kanya na nag-aalok na pakainin ang mga pusang napabayaan kasama. At bilang isang avid cat lover, pumayag siya at sumunod sa lalaki palayo sa karamihan ng tao. Nang itanong niya kung saan naroroon ang mga pusa, tinuro nito ang isang madilim at liblib na eskinita. Bagamat una siyang sumang-ayon, bigla na lamang na naalala ni Eva na gusto niyang mapanood ang kanyang paboritong palabas sa TV ng gabing iyon. At ginamit niya ito bilang palusot upang tumakbo pabalik sa kanilang bahay. Nang marinig ang kwento ni Eva, agad na nag-file ng ulat sa pulisya ang kanyang ina. Ini-describe ni Eva ang lalaki na may suot na salamin, may buhok na nakasuklay sa gilid, at nakadamit puting damit, dahil sa pangamba para sa kanyang kaligtasan. Hindi nagpasok si Eva sa paaralan ng isang buong linggo. Ang kwento ni Eva ay nagiging paalala ng mga patuloy na panganib na kinakaharap ng mga bata. Sa panahon ng kanyang karanasan, 17 pang iba pang mga bata bukod kay Nuren Jazlyn ang iniulat na nawawala. Ang lahat ng mga batang ito ay 9 na taong gulang o mas bata pa at halos lahat ay nananatiling nawawala. Ang kaso ni Nuren Jazlyn ay nag-udyok sa Bukid Aman Headquarters Crime Division na itatag ang isang espesyalisadong unit para sa mga krimeng ganito. Sinabi ni Dato Christopher Wansup, ang direktor ng Crime Division para sa mga kriminal na aksyon, na ang pagbuo ng unit na ito, na tinatawag ding D11, ay layuning pag-igtingin ang mga pagsisikap at kampanya ukol sa mga kaso ng mga bata. Sa kasamaang palad, ang mga katulad na kaso ay patuloy na sumusulpot mula noong Nuren Jazlyn noong 2018. Ipinakiusap ng ama ni Nuren sa pulisya na gamitin ang mas advanced na teknolohiya upang palakasin ang investigasyon. Inikumpirma ng hepe ng estado na ang kaso ay hindi kailanman isasara at mananatiling aktibo. Sa kabila ng pakikiisa ng FBI sa pagpapabuti ng CCTV footage, ang mga salarin ay hindi pa nahuhuli at ang kaso ay nananatiling isa sa mga pinakakilalang hindi nairesolbang krimen sa Malaysia. Itinatag ang isang website na inilaan para sa kanyang kaso kasama ang mga iba pang nawawalang bata.
na itinatag ng tiyuhin ni Jaslyn. Ang mga puso ay nagdadalamhati hindi lamang sa Malaysia kundi maging sa buong mundo para sa kanya. Ang katarungan na hanggang ngayon ay hindi pa natatamasa para sa kanya at sa iba pang mga biktima. Ang magagawa na lamang natin ay manalangin para kay Nuren Jaslyn at laging alalahanin siya. Iyan na po ang lahat para sa ngayon. Salamat sa pagtutok.